welcome to my kitchen. Today, let me show you guys, I will be making my vegetable spring roll with my homemade spring roll wrapper. So let me show you how to do it, guys. And it's a tipid tips. Okay, tipid tips kasi here in Sri Lanka, now I'm living in Sri Lanka, here in Sri Lanka, especially the area where I'm living, it's like a remote village, so it's what you call this, spring roll wrapper is very expensive, and sometimes it's even hard to find. So I come up on one idea of trying my own. I tried this once and it was a success and extremely delicious. So I thought of sharing it with you guys, how to make your own spring roll wrapper in just 2 ingredients. It's only flour and salt. Let's make it 3. You need water as well. Okay, so let me show you how I did it, guys. So this is just a plain flour, or should I say all-purpose flour. I put a pinch of salt. I don't measure, guys. I don't measure. Tansya-tansya lang. And then I put salt. So the consistency is a bit runny. That's what's the consistency that you need, na kailangan mo, guys. So a bit runny siya. Ayan, sticky and runny. By the way nga pala, the reason na naggawa ako ng spring roll wrapper, because as you can see there, I'm cooking porridge. So request ni Habi, gusto niya ng lugaw. So ayan, while meron naman sana kung ano rito, nilagang itlog. But I thought of making this spring roll kasi nung last time na gumawa ko nito, nagustuhan niya, and he loves spring roll. So nagustuhan niya yung may homemade wrapper. And this is just vegetable, just cabbage, beans, and carrots. I just sauteed it. That's it. And then ito, hindi pa ito finish, guys. So what we have to do, since gagawa tayo ng wrapper, it should be smooth. And to make it smooth, this is what I'm going to do. Strain natin siya, guys, to remove all the lumps. Okay? Madali lang naman siya, hindi ka matatagalan. Let me use this spatula kasi sayang. So ganyan lang siya. And then aid lang natin ng halo-halo para mabilis siyang Kasi ang aim natin dito is wala siyang lumps. Kasi pangit kapag may lump siya, 'di ba? Gagawa ka ng wrapper, bubukol-bukol. Basta parang ganun. So, okay. Let me do this first. Okay, so here, guys, ito na siya. Tama na yan kasi kami lang naman dalawa. So, maybe I'm planning to make 4 pieces or more. Let me remove this. Meron pala ako ritong butter, and you will use a non-stick pan. Yung non-stick pan ko na sira-sira na, kaya dumidikit na siya. Guys, I am using butter, but you can actually just use a plain oil. Ito, hindi mo siya kailangan ng maraming oil. Kailangan mo lang siyang ano ba tawag dun? I-grease para hindi siya manikit. Okay, and then high fire ko muna siya. Nakikita ba? Hindi yata. Wait. Ayan. Okay, so high fire ko muna siya para madali siyang umanect. Stuck pa. Wala na. So, kita nyo, maliit lang na butter. Magdadagdag na lang ako later if I need some more. And isa pa pala, guys, kailangan nyo ng brush. Yes, so I'm using my silicone brush. Ayan. So, hindi mo kailangan ng maraming oil. Yung tama lang siya. Tama na ba yan? Hindi nga sure kung tama. So, painitin ko lang siya while I'm making halo-halo this lugaw. Request ni asawa ko, guys. Mahilig siya sa lugaw. Magaan sa tiyan. O, diba? Tapos, using the brush. Kaya kailangan natin brush kasi iba-brush natin siya. Okay? Practice made perfect, guys. So, i-brush mo lang siya. Oops, sorry. I forget. Ibaba pala natin yung fire. As in, very low. Okay. Sana perfect tong aking first one. Di pa demo pa naman ako nalalaman. It doesn't need to be perfect. Basta importante, makabalot siya ng gulay. And promise, ang crispy niya, guys. Promise. So, maliit lang yung pan ko. So, okay na yan. Carry na yan. Para hindi din siya ganun kalakihan.
The thinner, the better. Ilapit natin kayo konti. Ayan siya guys, oh. Ayan. Ayan, tingnan nyo siya guys, oh. Ayan. Nare-remove na natin siya. Kulang nga siya sa oil. Okay. Makikita nyo siya na medyo parang crispy siya guys, but don't worry kasi lalambot siya kapag yung hinango mo na siya sa ano. So, yung kabilang side niya, medyo ano na lang. Ayan siya, oh. Yan. Pakita ko again later kapag yung nag-ano na siya. Ano tawag dito? Yung parang lumamig na siya. Kasi hindi na siya malutong. Kita mo lang siya malutong siya kasi kahahango mo lang. Of course, kapag hindi siya lumutong, palpak yun. So, first one is successful. Let me make the second one. Uy, messy. Sa konting flour na to, parang at least wala nga yata tong 250 grams. Basta ako kasi wala lang, kuha lang ng kuha, hindi ako nagme-measure. Ang measurement ko, depende sa gusto ko. Kapag sa tingin ko tama na siya. Okay. Ang kagandahan nito kumpara sa nabibili, kasi hindi siya nagsasagi. Tapos, di ba yung nakikita nyo siya, parang meron siyang mga gaps. Hindi lumulusot yung gulay dyan, as in. Number 1, huwag masyadong maraming oil. Rule number 2, huwag masyadong mainit ang pan. Kasi naluluto siya kaagad, hindi sila hindi sila nagsasabay maluto. So, from the time na mag-brush ka nung the rest, buo na yung iba, kaya pangit na siya. Tsaka. Yan. So, rule number 1, huwag masyadong maraming oil. Rule number 2, huwag masyadong mainit ang pan. So, very low heat lang talaga. Kailangan mo lang ng patience. Okay? Anyway, let me continue doing this. And then, later, ipapakita ko sa inyo yung pag-wrap ko na and pag-fry in the finished product. Ipakita ko lang sa inyo yung wrapper. Di ba kanina parang ang crispy niya? So, nagda-doubt kayo kung paano nyo siya i-wrap kasi crispy. Ayan na siya. Soft na siya, oh. So, pwede ka na mag-roll, oh, di ba? So, ito na yung aking spring roll wrapper. Di ba? Homemade siya, guys. Homemade. So, alam mo, hindi ka na problema kung wala kang wrapper. Ayan, oh. Ayan siya. Ipakita ko sa inyo mamaya yung pag-wrap just to prove na hindi siya nagwawatak-watak kapag i-wrap siya. And then, the finished product. Okay, I will get back later, guys. Let me do this one first. Okay, guys. So, ito na. Nakagawa nga ako ng 6 pieces ng wrapper. So, ito yung wrapper ko. 6 pieces exactly. So, habang nagpapainit ako ng mantika dito, guys. So, habang nagpapainit ako dito ng mantika, ito na rin yung ginamit kong pan. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya i-wrap. So, ito binaliktad ko lang siya. Uunahin ko yung side na una kong ginawa. And then, ang kagandahan nito, guys, hindi siya kagaya nung usual wrapper na binibili. You know, the usual wrapper that you can buy na sabi ko nga, nagsasagi siya. Tapos especially kapag ganitong vegetable yung ginagawa mo na kapag hindi mo na sealed ng maayos or na-wrap ng maayos, magbubuhaghag. Ito hindi siya, guys. As in, ganyan lang siya, oh. Okay. Ganyan lang siya. Ganyan ko lang siya i-wrap. Direct to the fire. So, gagawa ko nito 6 pieces siya, guys. Not direct to the fire. To the oil pala, hindi sa fire. Huwag nyo ilagay sa fire. Sorry naman po. Ayan siya. So, kita nyo, hindi ko na siya sinisealed. Wala na akong nilalagay na oil whatsoever. Kasi as in, magki-crispy na talaga siya, guys. Na-try ko na kasi ito one time. And then, it's really looks perfect. You can't even differentiate kung homemade siya or hindi. So guys, ito na siya. Nahango ko na yung dalawa. Natagalan kanina kasi nahinahan ko yung apoy. So nakita nyo guys, hindi ko pa siya makain kasi sobrang init niya. Pero, pakita ko lang sa inyo. Crispy.
Crispy siya, guys. And then, gumawa ako ng sausawan. Kaya lang super init talaga niya eh. Gumawa ako ng sausawan dito. Yan. Gumawa ako ng sausawan. So, tatapusin ko siya pagluto. And let's see. Magkakaroon tayo ng taste test. Magkaroon tayo ng taste test kung gaano siya kalutong. Okay guys, so it's time for the taste test. Nandito na yung ating lugaw na wala nang maraming sinasabi. Wala nang borloloy. Basta lugaw at itlog lang siya. And, gingery. Yummy. And, yung aking ginawang sausawan, and of course, yung pinakita ko sa inyo, na sana hindi mapasok yung aking dila, pinotol ko siya, so nandito yung skin. How crispy is it? And, mainit guys. Sige lang. Ito siya, oh. Init. Ayan. Kita nyo, intact pa rin yung vegetable. Sausaw natin siya rito. Sana hindi ako mapasok.